Kung matatandaan niyo po mga kababayan, si Robin Padilla po ay umamin na komunista siya sa mismong impeachment trial ni Sara Duterte. So kung matatandaan natin, proud na proud siya na yung mga Duterte daw at si Sara Duterte ay lumaban sa mga komunista. Pero siya, aminadong komunista. So bakit sila magkakaalyado? So palabas lang ba ang lahat? So pakinggan po natin yung pag-amin ni Robin Padilla and then mamaya ibabahagi ko po sa inyo yung naging reaction dito ni Angel Locsin na biktima po ng red tagging ng mga kaalyado ni Robin Padilla. Naglabas po ng sama ng loob si Angel Locsin at talaga naman pong, kung ako tatanungin nyo, nakakaawa po yung dinanas ni Angel Locsin sa kamay or sa mga mapanira at mapang red tag ng mga bunganga ng mga kaalyado ni Robin Padilla. Ito po si Robin Padilla nung umamin na siya'y komunista. Batid naman din po natin na ang nag-execute sa Tsar kay Nikolai at sa kanyang mga anak, sa kanyang pamilya, ay ang komunista. Alam mo po ba niyo? Yes, sir. Opo. Ngayon, sino po ba ang pangalawang pangulo na lumaban sa komunista? Sino po, sir? Ay di si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi ba po dapat isipin natin yung Romanov ay tungkol sa threat na pumapasok sa mga pamilya na mga namumuno dito sa ating bayan na lumalaban sa komunista. Komunista po ako Gusto ko lamang pong alamin ninyo. Yes, sir. Ayun mga kababayan, malinaw po, maliwanag pa sa sikat ng araw. Umamin siya sa national TV. Milyong-milyon Pilipino po ang nakarinig niyan. Komunista daw po si Robin Padilla. Proud na proud siya na nilabanan ng mga Duterte ang komunista. Bakit siya kaalyado nito? Kaya nga po 'di ba naglabasan yung mga video ni Duterte na sumisigaw ng mabuhay ang NPA, na siya ay nagpalibing at nagbigay ng Heroes Burial sa mataas na opisyal ng NPA at nagpalaya ng matataas na opisyal ng NPA nung siya ay naging presidente. Tapos, ang propaganda at paandar ng mga DDS, galit daw ang mga Duterte sa mga NPA. Para po sa akin, kalokohan yan. Mukhang sila pa nga yung kakampi. Tingnan nyo, si Robin Padilla umamin. At yan si Robin Padilla, binisita niya si Joe Masiso nung buhay pa ito sa Netherlands nung panahon po na presidente si Duterte. So bakit ganyan, no? Ang nire-red tag nyo, sila Mayor Leni Robredo, sila Angel Locsin, kung sino-sino pa. Pero yung mga kasama nyo sa kampo nyo, mga kaalyado ng poon yung si Duterte, ang mga komunista pala. Tsaka ba't ang tahimik ni Lorraine Badoy dyan? Diba? Mahilig mong red tag si Lorraine Badoy, tsaka si Eric Celis. O bakit hindi sila umiimik ngayon sa pag-amin na ginawa ni Robin Padilla? Ipagpapatuloy ko po yung reaction ko mga kababayan, pero babasahin ko po muna sa inyo ang naging reaction ni Angel Locsin patungkol dyan sa pag-amin ni Robin Padilla. Ito po. So sabi ni Angel Locsin, nung mga panahong magkasama tayo, madalas mong ikwento yung panahon na namumundok ka at nag-armas para ipaglaban ng bayan. O nag-armas pala si Robin Padilla. Sabi mo pa nga, dinadalaw ka ng ex mo sa bundok. Sa statement mo na to, kahit papaano natuwa akong makita ulit yung dating Robin Padilla na nakilala ko. At least, honest ka ngayon, kuya. Kuya pa ang tawag niya. Ang tanong ko lang, nasaan ka nung panahong nire-red tag ako kahit alam mong hindi totoo? Actually, kasama mo pa nga at katsikahan yung mga nangre-red tag. Naghugas kamay at pumikit sa katotohanan. Yan, grabe no? Kaibigan niya si Robin Walang imik nung nare-red tag si Angel Locsin. Sabi pa niya, isa sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit ka binoto ng maraming Pilipino ay dahil inaasahan nilang magiging matapang kang boses para sa mga kapatid nating Muslim. Pero bakit parang mas ipinaglalaban mo pa si Kibuloy? Naniniwala ka ba talaga na siya ang appointed son of God? Kita nyo mga kababayan, sinusupalpal at sinasampal po ng katotohanan ni Angel Locsin si Robin Padilla dito. Isa ka sa pinakamakabayang taong nakilala. Ikaw si Andres Bonifacio. Yan yung paandar ni Robin Siya daw si Andres Bonifacio Kaya nakakalungkot pag nakakabasa ako ng stand mo pagdating sa China. Hindi ito ang Robin Padilla na nakilala at hinangaan ko. Kahit paano, alam kong halos pareho tayong landas na dinaanan. Galing sa hirap, nagtrabaho ng maaga, tinangkilik at nakapagpasaya ng mga tao. Ang utang na loob natin ay sa ating Diyos at sa lahat ng Pilipino, hindi lamang sa isang tao.
Sabi pa niya dito, tama na kuya, gising na, hindi pa huli ang lahat. Ayan, nananawagan si Angel Locsin na gumising na si Robin Padilla. Alam niyo mga kababayan, honestly, mukhang hindi po yan gigising si Robin Padilla. Malaki po utang na loob niya sa mga Duterte. Kaya nga si Kibuloy, pinagtatanggol, sinusuportahan, si Bato de la Rosa, di umano'y tinulungan niya makatakas, at lahat ng mga DDS China tours. Yan, si Marcoleta, si Bongo, malamang. So, suportahan yan at ipagtatanggol kapag dumating na yung warrant of arrest ng ICC kay Bongo. So, sa tingin ko, hindi na po yan gigising, no? So, going back, bakit po ang tahimik ng mga DDS diyan sa ginawang pag-amin ni Robin Padilla na isa siyang komunista? Ang lakas ang loob, no? Confident pa, proud pa siya na komunista siya. Tapos, kaalyado niya yung mga di umano'y lumalaban sa komunista. Eh, sila lang naman din pala. So, ano to, palabas nyo lang? Kaya naman pala, naubos yung confidential fund. Wala naman tayong nalaman na naipakulong na NPA. Mga kababayan, yung mga nakakulong na NPA, ngayon, mga pinakulong pa yun ni Pinoy at ni GMA. Mga kababayan, sa pagkakaalam ko po. So, bakit ang tahimik nyo mga DDS? Si Loring Badoy, si Eric Celis, di ba ang hilig nilang mang red tag? Kung sino-sinong nare-red tag nila, wala namang katotohanan, kaya sila nasasampahan ng libel. Kaya sila nasasampahan ng libel at natatalo. Na papatunayang talo sila. Tapos ngayon, yung kaalyado nyo, si Robin Padilla, umaming komunista, wala kayong imik. Umamin na nag-armas. Namundok. Sabi ni Angel Locsin. Alangan namang kasinungalingan yan or invento lang yan ni Angel Locsin. E di, idinamanda siya ni Robin. Kinuwento, di umano ni Robin Padilla kay Angel Locsin, yung mga ginawa ni Robin Padilla. Namundok, armadong pakikibaka, nag-armas, lumaban sa gobyerno. Eh di NPA, ang tawag doon, yun lang naman pong alam natin, di ba? NPA lang ang gumagawa ng ganun. O bakit ngayon ang tahimik ng mga DDS? Bakit ngayon ang tahimik nila? Umaming komunista si Robin Padilla. Tapos, talaga naman pong kawawa si Angel Locsin dahil siya po ay na-red tag. Hindi po ba? Pati si Patricia noon, yung nagpasimula ng community pantry, ni-red tag ng mga DDS na yan. Pero ito naman palang mga sinusuportahan nila, ang mga komunista, aminado eh. Nakita natin si Robin Padilla dinalaw si Joma Sison sa Netherlands nung buhay pa ito. Si Cardema ng Duterte Youth Party List gustong makipag-collab kay Joma Sison para bumuo ng paramilitary. Si Duterte ang kandidato ni Joma Sison noong 2016. Siya yung nagpalaya sa matataas na opisyal ng NPA na nakulong noong time ni Pinoy yata or ni GMA, pinalaya sa time ni Duterte. At siya yung sumisigaw ng mabuhay ang NPA. Pero, sinong naretag ng mga DDS? Si Mayor Lenny, si Senator Risa, si Angel Locsin at iba pa. Pero in reality, yung mga poon pala nila ang dikit at mga aminadong komunista at mga naging kaalyado at kandidato ng komunista ng NPA ni Joma Sison, mga kababayan. Hindi po ba? Kaya binabaliktad po nila kung anong totoong kulay ng kanilang mga poon, ibinibintang nila sa iba. Ibinintang nila kay dating Senador Laila de Lima ang di umano'y involvement sa illegal na droga. Pero sino po ang sinasabi ng mga taga-custom na may kinalaman sa pagpasok ng bilyones na halaga ng shabu sa custom noong panahon ni Duterte? Sino sinasabi nila? Kaninong pangalan ang dinadrop nila? Kay Man Scarpio at kay Pulong Duterte, pati si Madriaga, dinawit si Sara Duterte. Mga dati nilang tauhan yun Kaya ako, naniniwala ko dapat manalo si Senator Trillanes sa National sa 2028 para maipurso niya ang kaso niya laban kay Man Scarpio at kay Pulong Duterte. Kailangan po natin malaman ang katotohanan dyan. Dahil maliliit na tao lamang po ang pinakulong nila Imposibleng walang mga big time na malalaking tao ang naging mastermind dyan. Yung mga maliliit na tao, ini-GK nyo. Tapos pag mga big time na mga billions ng shabu nakapasok sa custom, wala kayong napanagot, small time lang. Yung mga sinabi nila Las Cañas, Matobato, Asierto, Madriaga, yung po ay hindi biro. Kailangan po natin malaman ng totoo dyan. Binabaliktad nyo mga DDS kung anong totoong kulay at dumi at
Mga kasamaang ginawa ng mga puon nyo, ibinibintang nyo sa iba. Binintang nyo kay Senator De Lima, kay Senator Trillanes, kay Angel Locsin, kay Mayor Lenny Robredo. But in reality, kayo naman pala, yung mga puon nyo ang malapit sa mga komunista at NPA at mga aminadong komunista at mga puon nyo ang nasasabit o nadadawit sa kalakaran ng illegal na droga. Pero ibinintang nyo sa iba. Kailan kayo magigising? Kailan kayo aamin? Wala namang pong masama kung napahiya kayo. Pero kung papairalin nyo ang mga pride nyo, in expense of our country, in expense ng mga kababayan yung Pilipino, papairalin nyo ang pride nyo, pagpapatuloy nyo ang pagsuporta at pagboto sa masasamang politiko at sindikatong politiko, masasabi kong kayo na ang pinakamasasamang Pilipino na nabuhay sa Pilipinas. At tumatak na sa isip namin ang mga kawalang hiya ang ginawa nyo sa bansa. Hindi namin kakalimutan yan at hindi na namin kayo papayagang manalo. Masasama kayo, bumoboto kayo at nagluluklo kayo ng masasama at sindikatong politiko. Lalaban kami sa 2028 para masigurado na matitino at mabubuti at matatalinong leaders ang manalo para pamahalaan ang bansa natin. Salamat po mga kababayan.